Ginagamit to sa house kitchen. Ito yung binabato na yung Chef Ramsay minsan pagka hilaw. Tsaka minsan pagka may lumilipad na ipis, pinambabambol. All in one siya, pwede yung panluto. Saka patay ng ipis. Tsaka daga. This is Iso and Alvin. meron kaming dalawang ginagamit na pans dito sa bahay. So, ito yung sa akin, the Fika Neoflam And ito yung sa akin, Rio Plum na wok. So, gagawa tayo ng review. Kung siya re-reviewin yung kanya, yung sa akin, itong i-review. Keep on watching. Hello mga ka-homies! Ako muna mauuna sa pag-review ng frying pan. I have this Neoflam Fika frying pan. The first thing na you'll notice is very aesthetic yung frying pan na to. Kaya siya tinawag na Fika because of its minimalist Swedish vibes. Except dito sa likod na part niya, hindi na siya aesthetic. Nakalagay dyan, Neoflam made in Korea. Alam niyo ba that in Swedish, Fika means to take a break, to slow down, and appreciate the good things in life. Ayun, kinonect ko na tong pan na to sa buhay ko. Nabili ko to sa Landmark last year for 2,399 pesos. And then, naka-sale siya nun. So, less 20 off pa siya dun sa price na yon. Again, sa channel na to, usually we like to review yung mga items that gamit na namin. So, tried and tested na siya. Meron na siyang mga konting sunog dito, if you can see it. But it's still really good and it's still non-stick. I got the 24 centimeter diameter. I believe meron tong dalawang sizes. Oops. It has 24 cm and 28 cm. So my sister got the bigger one, yung 28 cm. Let's move on to the two key features of this pan. So the first key feature is that it's non-stick. This has the new Extrema coating for improved durability and non-stick performance. The Extrema coating enhances the non-stick power. Meron din siyang triple ceramic coating. This one naman makes your cooking and cleaning easier. The Fika pan also claims to be highly scratch-proof. Pero dahil mahal, hindi ko pa siya natatry na i-scratch purposely. Hindi ko siya kaya. Masakit siyang i-scratch. Sobrang ingat ko dito. But so far, wala pa naman siyang scratches. This pan also claims to be very thermal efficient. In fact, when we use our induction, kailangan ko pa talaga siyang bantayan habang hinahalo. Dapat alalay lagi pag nagluluto. Second feature, this pan is healthy and safe for cooking. For me, the most important feature of this pan is that I can be sure that my food is free of toxins such as PFOA, TFE, and lead. So these are just some of the hazardous substances na ginagamit for other non-stick pan. Itong pan na to kasi, it's made through the kiln method. Ito yung method of heating tulad ng pagbe-bake ng mga ceramic bowls or mugs that helps to make it non-stick. Two more additional features of this pan. First is part of the handle. Itong part na to is made of the same material as inside of the pan. The reason for this is number one, para foreign objects such as wood that are used for the handle, hindi niya mako-contaminate yung food na niluluto mo. And second, so that it's also easier to clean. So in case any food splashes here, madali lang siyang linisin. Second additional feature is you can actually use this pan for several surfaces. So pwede siya for induction, gas, electric, cooking surface, ano pa ba? Meron lang akong isang con for this pan. Para sa akin lang naman, mabigat siya. Nangangawit ako pag nagpe-plating or nagka-transfer ako ng food after magluto into a plate or bowl.
roughly mga 0.880 kilogram. A little less than 1 kilo lang. Or maybe kulang lang talaga ako sa workout, kaya ako nabibigatan sa kanya. But, you know, for a one hand, and then hahawakan mo siya for maybe 30 seconds or 1 minute, it's kind of heavy if compared to the other pans. I haven't pa kasi used a cast iron pan. Siguro mas mabigat yon. But, you know, the other normal non-stick pans that I've used before, ito na yung pinakamabigat. But, again, it's very aesthetic and sobrang worth it niya, and it's non-stick, madaling linisin. That's why I love this pan. Yun lang, ang hindi ka makakapagluto here ng soup. Usually naman, ang niluluto ko lang is eggs, mga pasta, and pancakes. What I like about it is malapad siya. Yung surface niya, it's really good for frying or kaya mga aesthetic din na food na iluluto nyo. So, Neoplam wok pan. Anong wok pan? From Korea. Ito yung ginagamit sa mostly fried rice or sabaw. Ako all-in-one ko itong ginagamit. Sa lahat, kahit anong iluto ko, kahit pagpapakulo ng itlog, ito yung ginagamit ko. So, sulit na sulit tong pera nyo pag itong binili nyo. Tsaka, hindi siya dumidikit. Kahit lagyan mo ng pandikit to, hindi didikit. Kahit anong iluto mo, ito. May dumi pang konti, may mancha pa na niluto ko kahapon. Mostly, araw-araw ko siyang ginagamit sa pagluluto. So, ito yung ginamit sa, Itaewon Class Fried Chicken. Yung sa restaurant nila. Kaya ko siya binili. So, wok pan. Pero mga 30 centimeters to. Itong diameter niya. Ngayon na ako actually gumagamit ng ganito kasi dati, nung hindi pa kami mag-asawa, open fire yung ginagamit na sa bahay. Hindi pa kami gumagamit ng mga induction. Siguro konting tip lang, no? Sa paghuhugasan niyo siya, huwag masyadong harsh yung paghuhugas. O huwag kayong gagamit ng mga hard na ito mga Scotch-Brite. So ako parang kinakamay lang namin ito mostly pagka hinuhugasan para hindi masira yung dikit niya. May konti na sira, ayun. May gas-gas na sa akin. Neoplam wok. Ang pambansang lutuan. Maingay. Maingay ang grass cutting. Bakit ngayon pa kayo nag-grass cutting? Reset.